Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Socsargen. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies and accomplishments of each featured department consistent with the administration's Bagong Pilipinas governance and leadership agenda. And for our 17th episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga inisyatibo ng Department of Labor and Employment o DOLE. Makakasama natin ang DOLE Socsargen upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo ay naka-live stream sa official Facebook pages ng PIA at ng DOLE sa Socsargen. Tayo rin ay mapapanood via delayed telecast via Marbel Cable Systems Incorporated dito sa lungsod ng Coronadal. At huwag na nating patagalin pa. To kick things off, our guest for this episode is none other than DOLE 12 Assistant Regional Director Fatima Bataga. Ma'am, ang inyong pagbati po sa ating mga listeners and viewers. Thank you, Oliver. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga manonood ngayong araw na to. Una, ang aming pagbati sa ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., ang aming mahal din na Secretary Benny Laguesma, ang aming aktibo na Regional Director Joel M. Gonzalez at ang buong DOLE 12 team. Magandang umaga din po sa PIA team. Salamat po sa oportunidad na ito. At higit sa lahat sa ating mga partner agencies at ang ating mga kliyente at manonood. Magandang umaga po. Ma'am, despite your busy schedule, nagpapasalamat po kami dahil pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon para maipahatid sa ating mga manonood at sa publiko kung ano ang mga programa na ginagawa po ng Department of Labor and Employment. Alam po namin, busy po kayo lately, sunod-sunod ang inyong activities. Kamusta po? I am good. Masaya po kami. Una, sa event na ito kung saan maiparating po namin ang aming mga nagawa, ginagawa at gagawin. Okay. And we are happy to tell our clients that sana satisfied po sila sa mga nagawa ng DOLE para sa kanila. Sige po, ma'am. To give our viewers a quick overview, ano po ba ang mandato? Or parang may review lang sila. Ano ang mandato ng Department of Labor and Employment o DOLE po, ma'am? All right. The mandates of the Department of Labor and Employment is to promote gainful employment opportunities, develop human resources, protect workers, and provide their welfare, and maintain industrial peace po. Okay, so talagang walang patid, all covered ang serbisyo ng DOLE sa pagtulong lalo na sa mga manggagawang Pilipino. Sa punto pong ito, ating alamin ang accomplishments ng DOLE dito sa ating rehiyon sa pamamagitan ng isang video presentation. Let's all watch this. Mandato ng DOLE na bigyan ng bawat manggagawang Pilipino ng disente at produktibong trabaho. Kilalanin naman natin ngayon kung ano ang responsibilidad ng kagawaran ng empleyo at paggawa. Ang DOLE ay binubuo ng iba't ibang attached agencies katulad ng TESDA, PRC, NLRC, RTWPB, ECC, OSH at NCNB. Ang mga sumusunod ang adhikain ng departamento: employability of workers and competitiveness of MSMEs enhanced, protection of workers' rights and maintenance of industrial peace ensured, at social protection of vulnerable workers strengthened.
Ano na nga ba ang nagawa ng Dole Region 12 simula 2022 hanggang 2024? Sa ilalim ng Organizational Outcome Number 1, nariyan ang mga Youth Employability Programs katulad ng Special Program for Employment of Students or SPES, Government Internship Program, at ang Job Start Program. Kasama rin dito ang mga Public Employment Service Offices ng Region 12 at ang pagpapatupad ng Job Fair Program. Si Ami Jinti Banda, ang taga Alabes, Sarangani Province. Usa ko ka single mom, duha akong anak o nakapasalamat ko sa Dole Soc Sergeant nga nagahimo sila ning job fair para sa mga parehas na ko nga jobless o sa mga walay trabaho dira sapay ginaulat din. Sa ilalim ng Organizational Outcome Number 2, andyan ang Labor Inspection Program, Single Entry Approach at iba pang mga programa. At panghuli sa ilalim ng Organizational Outcome Number 3, nandiyan ang tupad o tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers. Sa dugay nga panahon, karon lang gid namon nabatyagan ang kaayos ang programa sang gobyerno. Dole Integrated Livelihood Program, Candelaria Lopez Orsavia. Nakatira po ako sa Barangay Conel, General Santos City. Ako po yung malugod na nagpapasalamat sa livelihood na ibinigay ng Dole natin dito sa Jensan. Sadya pong blessing po ito kasi sa ngayon po is hindi po ganun kadali magkakaroon po ng income. So, alam ko po yung malaking may tulong nito para sa magiging hanap buhay po ng aming pamilya. ang Child Labor Prevention and Elimination Program at iba pang mga programa. Alam ko na sa kabila ng ating pagtakbo, marami tayong matutulungan ng mga kabataan.
sa mga programa ng DOLE para sa sambayanang Pilipino. Tuloy-tuloy ang serbisyong matapat at mabilis sa bagong Pilipinas. Congratulations po ARD Bataga at sa mga kawani ng DOLE Region 12 sa inyong mga nagawa. With all these accomplishments, ma'am, alam ko po marami pa pong plano ang inyong opisina. Ano naman po ang inyong ways forward po? Alright. For our ways forward, gusto din po namin ipagpatuloy, of course, lahat ng ating mga programa. As our recap po sa ating accomplishments, I just would like to share na lahat po ng programa ng DOLE ay nakaangkla sa 8-point agenda ng ating mahal na Pangulo. Okay. Gusto ko lang ding basahin kung alin doon Sige sa po. ating 8-point agenda. On number 5, to create quality jobs by increasing employability, encouraging research and development and innovation, enhancing digital economy. For number 6, create green jobs by pursuing green economy and establishing livable and sustainable communities. Ito naman pong dalawang 8-point agenda ay nakapaloob din sa Labor and Employment Plan 2023-2028. Kung saan meron po tayong tatlong priorities, sir. Pwede Sige bang po. basahin? Sige po. For our priority number 1, maximizing productive, remunerative, freely chosen, and sustainable work and employment opportunities. Priority number 2, ensuring labor market governance that respects all fundamental principles and rights at work, international labor standards, and human rights. For the last priority, building equitable and inclusive social protection. Lahat po yun ay nakaangkla sa ating 8-point agenda. And also, sir, as our ways forward, we of course would like to sustain our ISO certification. Sa regional level na po ito? In Region 12 po, Okay. yung ating ISO certification, we would like to inform our public na ISO certified po ang DOLE 12. Okay. Bago lang din po kami nag-undergo ng aming external audit last September 10 to 12, and we are happy to announce na ang aming certifying body ay nirecommend po kami for another year of Wow, certification. congratulations sa DOLE 12. Ano pa po, ma'am? Other plans or ways forward pa po natin? We have a lot of scheduled activities, and although we are done with our targets, of course, because it's a third quarter na, patapos na po ang taon, Yeah. continuously we implement our programs, more of systems to be digitalized. Yan po ang patutunguhan natin because alam po natin, technology-wise, napaka-advanced na po. Marami na rin pong sistema ang DOLE na online na po, registration ng ating mga clients ng different services of the department, mga frontline services, naka-online na rin po ang mga ito. And monitoring, no? Mas madali na po. Of course. We regularly monitor our programs, lalong-lalo na po yung mga kabuhayan programs natin. And for the year, also, our ways forward ay patungkol din naman po sa ating mga kasamahan sa DOLE, sa empleyado. Kasi hindi naman pong magbibigay lang po kami ng serbisyo at hindi po namin naalagaan yung aming mga kasamahan sa DOLE, sa department. Kaya marami po tayong mga health and wellness programs for our employees. Personal development? Yes, personal development. And training ng ating mga kasamahan sa DOLE para lalo na po dahil marami na po sa aming mga kasamahan ngayon ay mga bata na at mga bagong hired. Opo. And so they have to be trained, no, that they will be competent enough to handle our programs. No? Speaking of ways forward, ma'am, RD Joel is not here with us kasi nandun po siya ngayon sa Manila for the budget plenary. budget plenary ng DOLE ngayon. So, ayan po. Excited po kami sa inyong mga plano at gagawin pa sa mga susunod na taon. Just to clarify things, I have a few questions po, ma'am. Mas pinalalakas po, based po dun sa AVP ninyo kanina, mas pinalalakas po ng departamento yung mga programa upang isulong ang youth employability.
Ma'am, can you share more about these programs? Ito pong SPES, GIP, and yung Job Start. All right. On employability programs of the department, especially the special employment program for our students, yung SPES. Yeah. Ito po ay programa para sa mga kabataan na gustong magpatuloy ng kanilang pag-aaral pero kinukulang po, kinakapos sa budget. Kaya po, pwede po silang sumali sa SPES program. 15 years old to 30 years old ang age requirement. And pwede din po ang SPES program sa ating mga out-of-school youth. Okay? Because they want to continue their studies. Ang SPES naman po, ang ating partners po dyan ay local government units at ang ating mga private sectors na gustong mag-avail ng programa at medyo makatipid po yung ating mga private employers. Bakit? Sa SPES po, they will only pay 60% of the 60. wages. Okay. 40% will be paid by the Department of Labor and Employment. Oh, okay. Sige po. Para naman po sa ating GIP or Government Internship Program, this program is for our graduates sa college or even sa ALS or sa high school graduates na gustong magtrabaho pero hindi po nabigyan ng oportunidad, nahirapang maghanap ng trabaho, and they want to have work experience. Number 1, work experience. Yes. In fact, the requirement po sa GIP ay hindi nakapagtrabaho or kung nakapagtrabaho man, 3 months or less than 1 year. And so they will be employed through the GIP, i-assign po sila sa mga government agencies, meaning the experience, the work experience is government. Government, yes. okay. And so therefore, if they apply later, if they will decide, kasi po yung GIP naman po ay 6 months lang. Okay, 6 months. 3 to 6 months. So after that, they will look for employment, then they can present in their resume, meron na po silang work experiences. Or pwede rin sila absorb, di ba? Yes, sir. Mas maganda po, mas gusto sana po ng DOLE na kung saan sila na-assign na opisina as GIP ay ma-absorb na po sila. Wage po nila, ma'am, magkano po ang matatanggap nitong GIP for natin? the GIP kasi po, minimum wage po sila. Minimum wage. That is also true with SPES, except if the SPES beneficiaries are employed by the local government units, then applicable po yung wages ng LGU. Application naman para dito, ma'am. Paano po yung process natin? Alright, for sa GIP po ba? GIP. Okay, for GIP po, they can apply in our office because we have government agencies requesting DOLE to have GIP in their offices. Opo. And so they submit their application or the requesting office can actually hire themselves. No? Sila mismo yung mag-hire ng GIP and then they just have to submit the application, the documents to the Department of Labor and Employment. Ma'am, itong Job Start naman, ano po ito? Alright. Yung Job Start naman po ay hindi po na-apply sa lahat ng aming field offices. For the year, we only have 1 field office, yung ating Cotabato Field Office sa Kidapawan City. Meron po, nag-implement po sila ng Job Start kung saan meron pong 50 na kabataan na nahirapan ding maghanap ng trabaho at gustong magtrabaho. Ang ating Job Start ay different phases naman po. The first part is if they are already identified as job starters, they will undergo the life skills training, 10 days. Ano ba meron sa life skills training? Ang ganda po ng life skills training. They are taught of life skills, para po makilala nilang mas maigi yung kanilang mga sarili. Because we know youth, sometimes they cannot identify themselves anong skills meron sila, their strengths, their weaknesses. After that, they will undergo another set of trainings, and then they will also have immersion in different companies, and hopefully also at the end of the cycle, cycle, they will also be absorbed by the private companies naman po this time. So marami talagang opportunities for our youth. Yes po. In fact, during their training and even the learning session on life skills training, they also receive allowances po. Gusto naming ma-ensure na hindi po sila bibitaw, but unfortunately, may mga bumibitaw po talaga. Sige. Ma'am, next po,
the department issued yung DO 174 in 2017, amending yung Articles 106 to 109 of the Labor Code, particularly on the contracting and subcontracting arrangements. Para po sa kaalaman ng ating mga media friends and sa ating mga nanonood online, ano po itong DO 174, ma'am? Very important po ito. Alright. Regarding naman po sa DO 174, na-amend po nga yung Articles 106 to 109. Ang una pong naging pagbabago nun, una po, this is a registration of our contractors and subcontractors. Okay. Kung saan mas kilala po sila sa tinatawag na mga manpower agencies. Okay. No, even the security agencies has to register with DO 174. Why? Because this makes their business legitimate po. Ang isang pagbabago nga po ay yung ating registration fee from 25,000, ginawa po nating 100,000 pesos ang ating registration. So times 4. Yeah, times 4. All because of the fact that when it was just 25,000, ang dami pong nagsulputan na contractors. Fly-by-night. Yes, fly-by-night contractors. I'm sorry for the term. But bakit natin nasabi na fly-by-night? Kasi they really do not have the capacity to pay their employees, their personnel. And sinasabi po kasi sa DO 174 na kapag ang iyong principal, for example, ako ay isang manpower agency or contractor at hinire mo ang aking mga tao, sir. Ngayon, kung ang company niyo po ay hindi pa po nakapagbigay ng kanilang mga sahod, ako po na contractor will advance their wages, their salaries. Hindi po pwedeng sabihin ng contractor na hindi pa kasi nakapagbayad yung company. So marami pong mga naging pagbabago sa DO 174 kung saan para naman po sa welfare ng ating mga manggagawa po. Para sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Speaking of this, ma'am, early last year, Secretary Laguesma said that DOLE will be introducing a new inspection strategy para naman po sa private establishments, sa pag-i-inspect po ninyo. Kamusta po yung inspection program and yung technical and advisory visit or TAV dito po sa Region 12? Alright. For our inspection program, we are happy to note and we would like to announce to our public na masaya po kami dahil for some time, sa ilang taon na po, tumaas naman po ang ating compliance rate patungkol po sa labor standards. Pag sinabi po nating compliance rate sa labor standards, tamang pagpapasahod, pagbibigay po ng social welfare benefits. For example, SSS, PhilHealth at saka Pag-ibig po. And tumaas din po ang ating compliance rate patungkol naman po sa safety in the workplace. Dalawa po kasi yung ating programa under inspection program, meaning dalawang major factors po yung ini-inspect natin. Yes, no? The labor standards at saka occupational safety in the workplace. Sinasabi po na may pagbabago pong pinatupad si Secretary Benny Laguesma. For example, gaya na lang po ng ating developmental approach. Although ginagawa na po ng mga nakaraang taon, pero pinaigting pa po ito sa pamamagitan po ng pag-identify ng ating mga specific sectors. May mga specific sectors po kami na binabantayan at ini-inspect. For example, construction, fishing po na mga sectors po at marami pa pong iba. Okay? Mining, for example. And we also implemented yung sinasabi namin na strategic compliance program during for the inspection program po. So paano po ba to? When we already have identified our specific sectors, for example, construction, we just do not go and inspect. Nilalatag po namin as experience-based po. Ano po ba itong mga naging violations, for example, in the construction? Bakit po kaya? No? What are the drivers that compels them to comply or not comply? So pag na-identify po namin yun, kami din naman po sa DOLE ay ngayon ay mag-a-identify ng anong tulong ang pwede namin gawin sa private sector. Kagaya po ng sinabi ng aming mahal na regional director, we cannot just inspect and say hindi sila nakapag-comply sa first
trained first aiders or mga safety officers, hindi naman po pala kami nakapagbigay ng mga schedule ng trainings. Alright? Okay. So yun po ay helping each other po because we do not want the private establishments to be closing their businesses. Ang mandato po ng DOLE is employment po. Sa TAV naman po, sir. TAV. Yung ating technical advisory visits po, ito po ay assistance namin sa mga maliliit na establishments, employing 9 and below. 9 and below. Yes po. Okay. Kasi pag sinabing 9 and below, hindi po kaagad kami nag-i-inspect. Una, bibigyan po namin sila ng programang TAV. Meaning, we call on them, no? Iipunin po namin sila. We provide learning sessions. So ano po ba yung mga learning sessions na ibinibigay namin sa kanila? Yun pong mga bagay na nakapaloob po sa checklist ng inspection. Okay. Kasi ultimately, they will be inspected. So, binibigay po namin yon, tinitrain po namin sila, tinuturuan po namin sila on how to comply. Ini-invite din namin ang aming mga partner agencies like SS PhilHealth Pag-ibig so that these agencies can explain their programs and ano po yung mga benefits ng programa nila. After that, we give them a checklist. So, ano po ang nakayanan nyo dyan? Ano po yung hindi nyo nakayanan? Okay. So, sa hindi po nila nakayanan, tutulungan po sila ng department. So, para may leeway din sila to comply. Yes. Now, we also give them number of months to comply. Yes. For example, 3 months. After 3 months, we go back, we monitor them. Okay. And if they cannot yet comply, well, sad to say, we will be compelled to inspect already. Okay. Yes, So, po. mahaba talaga yung panahon and then may mga binibigay na technical assistance ang DOLE para makakomply itong ating mga establishments. Yes po. And additionally, Sige sir, po. we even give, we partner with the Philippine Red Cross, Okay. with OSH office, so that we can provide them free trainings on trained first aiders and safety officers. Opo. Sige ma'am. Next question ko po, ano yung mga programa natin upang isulong yung karapatan ng mga manggagawa in terms of safeguarding and championing itong mga labor rights po, including yung fundamental right natin to freedom of association and labor education. Medyo ano tong usapan na to, ma'am. Sige po. Yes, with regards sa labor relations program po namin, medyo pinaigting po talaga yan under our secretary and even our undersecretary Yusek Bitonyo. Ang directive po sa lahat ng DOLE is paigtingin po ang labor relations program, especially the labor education. Bakit labor education? Yung labor education namin po ay hindi lang po para sa graduating students natin sa college, kung saan nagbibigay po kami ng learning session patungkol sa kanilang mga karapatan bilang manggagawa, preparing them when they go when they get to have a job, and also we teach them na meron din pong mga prerogatives ang management. Hindi lang po tayo Hindi na lang puro sa manggagawa ay may workers. karapatan. Okay. Ang management may prerogatives din. So nagbibigay po tayo ng labor education sa ating graduating students in college. Also, labor education sa ating mga private sectors, establishments. We do it company level. They can invite us. You can invite us free of charge. Wala pong bayad. Or we invite their employees. If we have funds, we provide further snacks and we give them lessons on their rights and management prerogatives. So yun po ang patungkol sa labor education. Ngayon, yung isa naman pong sinasabi namin, yung freedom of association. Alright. Meron po tayong omnibus guidelines on freedom of association. We would like to be clarified on this. We have conducted 2 sessions na po. Nag-roll out po tayo nito bago po kasi ito napirmahan in January 2024. Nag-roll out po tayo ng ating omnibus guidelines on freedom of association. The first roll out was with our private sectors. Inimbita po namin ang may mga union na mga companies, and also we invited management and advocated on them on the freedom of association. Bakit? Na ang mga manggagawa po ay may karapatang bumuo ng union, okay, maging miyembro ng union, or pwede din pong mamili sila na ayaw kong maging miyembro ng union, freedom niya rin po yun.
Okay. Another rollout na ginawa po namin is with our government partners naman po, including the uniform personnel. Kasama po namin dito si CHR. CHR. Okay, kinlaro po niya ano po ba ang mga human rights natin, no? Pag sinabi po namin yung partners namin in the government, including uniform personnel, because we want to be clarified po, sir, that patungkol po sa labor education and organization of associations, it is the mandate of the Department of Labor and Employment. So, DOLE lang po ang pwedeng mag-lecture about labor education, walang iba. Kami din po yung nag-organize na association, ma-register po sa Department of Labor and Employment. But of course, we acknowledge the efforts of other sectors and offices if they would like to organize a group, an association, but they can request always our assistance naman po. Para well-guided din sila kung ano mga do's and don'ts po dito when it comes to association, mga union, mga ganun. Huwag po tayong matakot mag-union. Ang sinasabi po always ng DOLE, the union is a partner of management. Okay. No? In putting forward the welfare of the employees. Kami po sa DOLE 12 ay unionized din po. Yeah. Yes. Sige po. Ma'am, one of the flagship programs of DOLE, itong TUPAD. Okay, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers at itong DOLE Integrated Livelihood Program. Kamusta naman po yung implementasyon natin dito sa Region 12? And ano po ba yung mga success stories ba natin nito or may mga challenges ba tayo na-encounter dito? Alright. Hindi po maipagkakaila. Sumikat po ang DOLE sa TUPAD. No? Ang sikat po ng TUPAD, oo. Una po, TUPAD, matagal ng programa ng DOLE po yan. It started as an emergency employment for our disadvantaged workers. And then, nakita din po ng Department of Labor and Employment yan, malaking tulong po siya, lalong-lalo na nung panahon po ng COVID. Yeah. Okay? Nung nagkaroon po ng COVID, ang TUPAD po ay isang programa ng DOLE na nakatulong sa ating mga kasamahan na nawalan ng trabaho, hindi makalabas dahil sa COVID. Yes. So, ginawa po natin noon, sa TUPAD ay ang paglilinis ng kanyang pamamahay at ang kanyang surroundings. Yes, the surroundings, no, the environment nila sa kanilang pamamahay. Later on, dahil natapos na po ang ating pandemic, natapos na ang pandemic, natapos na yung COVID, sana po ay tapos na nga po, ay na-upgrade naman po ang ating TUPAD. Yeah. Nakita natin ito that the TUPAD program of the department ay isang programa na malaki ang maitutulong sa communities po. Yes. No? Hindi lang sa paglilinis, although nandyan pa rin po. We need to clean up our environments, our surroundings, especially dahil sa mga pagbagyo, pag-ulan, pagbaha. So yun po yung mga naging activities ng TUPAD. But we have a lot of projects na magaganda po under TUPAD. For example, patubig, water system. Meron pong isang project na yung ano bang tawag nun, yung nire-riprap po yung paligid ng river banks. Okay, through TUPAD. Meron pong repair of schools in public schools po, ginawa po yan. Meron din pong naging project na repair or rehab ng isang cemetery for our Muslim brothers and sisters in General Santos City. Marami po. So, we even have projects like coffee seedlings at marami pa pong iba na mapag-isipan po na sana po ay para sa community improvement. Yeah, para sa sariling komunidad nila, ma'am, sila yung nagtatrabaho rin to improve. And then, pwede pa rin sila magkaroon ng livelihood programs. Speaking of livelihood, ma'am, yung DOLE Integrated Livelihood Program naman po. Alright, gusto ko lang din idugtong, sir. Sige po. From TUPAD, pwede po livelihood. Livelihood. No? Para po tuloy-tuloy po yung kanilang income generation. So pag sinabi naman po na ating livelihood program, yung DILP, ito po ay programa naman ng department kung saan nagbibigay po tayo ng pangkabuhayan projects or programs sa ating mga kasamahan, sa ating mga kliyente. Dalawa po ang uri ng ating livelihood na makapag-avail po sila. Pwedeng individual or group.
So pag sinabi individual, mag-isa kang magninegosyo. Yeah. Nag-isip ka, meron kang skills, kunyari sa pagwi-welding, Yes. pwede po kaming magbigay ng welding machine, for example. starter kits, ma'am. Yes, starter kits. Pwede po kami actually magbigay ng mga equipment, Okay. even for an individual. Kung group naman po, mas malaki po yung availment. Doon po sa individual, maximum of 30,000. Maximum, Oo. 30,000. Pero hindi Okay. po kami nagbibigay ng pera. Ang binibigay po namin, Starter tools and jigs, equipment po. For the group, depende po kung ano ang project. We actually have provided as much as more than 1 million. Okay. Because ganda naman po ng proyekto. Meron po tayong nabigyan na grupo na gusto nilang nagsimula po kasi sila, mas maganda po kasi kung may nasimulan na po. So Okay. para kami naman po ay enhancement na para masigurado po namin na sustainable po yung project. So meron po tayong nabigyan dyan ng mga tarpaulin printing equipment, no, mga sewing machines. We have group of women na nakapag-NC2 po sa TESDA. And then gusto po nilang manahin ng mga uniform, binigyan po namin sila ng sewing machines. Part din yata nito, ARD, yung mga people's organizations po natin. Yes po. Nabigyan din sila ng livelihood assistance under DILP. Yes, and we would like to express our gratitude. May I have this sige po. opportunity na magpasalamat po sa aming mga accredited co-partners. Mga partners po namin, they are private groups and Okay. even the LGUs, they are our accredited co-partners. Po. Last question on my part, ARD. Kung may reklamo po yung isang empleyado o gusto nila mag-file ng complaint, ano yung tamang hakbang na kailangan nilang gawin? Mag-post ba sa Facebook or saan ba siya pupunta para magsumbong po? Alright. Ganito lang naman po. Napakasimple po. Pumunta po kayo sa Department of Labor and Employment. Sa pinakamalapit nyo po, Okay. pinakamalapit po na opisina sa inyo. Huwag po tayo mag-post sa Facebook. Hindi naman po sumasagot si Facebook sa mga problema natin. Mas lalaki pa yung problema nyo, marami pang mangbabash. Yeah. Samantalang dumiretso po kayo sa DOLE, kakausapin niyo po yung aming mga kasamahan doon, mabigyang linaw po ang inyong mga reklamo. Kasi minsan po yung complaint ay hindi naman pala talagang valid complaint. Yeah. Naguluhan lang ang Okay. isip and kailangan lang na ma-explain May po yung paliwanag mga lang. proseso. Opo. How about sa LGUs, ma'am? Meron ba tayong mga partners sa mga LGUs? Yes po, yung ating mga partners, lahat naman po ng local Yeah. government units in all levels po are our partners. But of course, magpasalamat din po kami sa aming mga PESO managers. PESO, Public Public Employment Service Office. Yes Okay. po. Marami na pong institutionalized sa kanila. Ibig sabihin po yung ating mga PESO managers are with plantilla positions na po. Yeah. Gusto rin po namin magpasalamat sa aming mga job placement officers. Ito po ay yung mga PESO na nasa private schools. JPO na po ang tawag namin sa kanila. Sige po. Thank you very much, ARD Bataga. Sa punto pong ito, atin ang buksan ang floor para sa katanungan ng ating mga media friends. Reminder lang po, magpakilala po muna tayo before we shoot our questions. So, first question. Sige po. Alright, good morning ARD Fatima. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio Coronadal. Ang tanong ko po, magkano po ba yung standard or minimum wage po natin dito sa Region 12? May mga plano po ba tayo dito o hakbang para po madagdagan yung ating minimum wage sa rehiyon? Thank you po. Alright. Salamat po sa tanong. For our minimum wage in Region 12, para po sa non-agri or non-agriculture establishments, it's 403 daily po. Para naman po sa agri, retail, and service sectors, it's 382 pesos. Ngayon, patungkol naman po sa usapin kung meron po ba tayong wage increase for the year, gusto lang po namin i-announce na ang aming attached agency, yung RTWPB po, ay nagsagawa na po ng 2 public consultation last month. Okay. Sa Kidapawan po ito at saka sa Coronadal City. And I would like to also announce, although alam ko, i-announce din yan na ating kasamahan mamaya, tomorrow po, September 18, 2024, meron po tayong public hearing patungkol po dyan sa pagtaas ng sahod, kung meron man, at Sun City Suites, 1 p.m. po. Invited po kayo.
Sige po. Thank you very much. Next question. Good morning, ma'am. Juan Valdivieso from Radyo Sincero, Coronadal. Kasama po sa mandato ng DOLE ay masiguro ang lahat ng establishment ay susunod sa Occupational Safety and Health Standard. Ano ang ginagawa po ng DOLE Region 12 tungkol dito? Alright. Kanina po sinabi ko rin, di ba? Under our inspection program, meron po tayong dalawang sector or ini-inspect, no, under the labor standards tsaka occupational safety in the workplace. So, tuloy-tuloy naman po ang pagsagawa ng inspection ng Department of Labor and Employment sa mga establishments at saka monitoring po ng kanilang pagsunod sa safety in the workplace. Tinutulungan po ng department ang ating mga establishments na makapag-comply po dito by providing them with schedules of training for their safety officers and also for the trained first aiders po. Marami pong concerns tayo sa safety in the workplace, no? Kaya po minomonitor po talaga, lalong-lalo na po sa sektor ng construction. Okay. So yun po ang isang ay sinasagawa, inspection, then we do monitoring, we do advocacy in the workplace, and we call on, I would also inform the public na meron po tayong mga industrial tripartite councils. One of them is on construction. We have 8 sectors po. So every time na pinapatawag po namin sila on a quarterly basis, may mga learning sessions po kami binibigay at kasama po talaga always ang safety in the workplace. Remember, ang always sinasabi kong ganito, kapag ako nakakapag-lecture po ng safety in the workplace, no? Kapag ang violation po ay tungkol sa labor standards, meaning pasweldo, social welfare benefits, kaya po yang i-comply sa pamamagitan ng pagbabayad or pag-enroll sa SS PhilHealth Pag-ibig. Pero kung ang violation po ay tungkol sa safety in the workplace, ano na po kasi dyan, ang apektado talaga is the tao mismo. Pwede pong maputulan siya ng daliri, kamay, paa, magkasakit, the worst, mamamatay. So kapag ganun po kasi yung nangyayari, sinasabi namin always sa mga employers that once na apektado yung empleyado nyo, for example, nagkasakit, namatay, siya lang po yung wage earner ng pamilya, no? Siya lang po yung kumikita. So paano ang mangyayari sa family? That is why we impose actually penalties on violations about safety in the workplace, sir. Medyo mabigat po yung mga penalties ng DOLE po. For example, kapag ikaw ay walang safety officer, 40,000 po yun. And ang 40,000 po ay binibilang po yan on a daily basis until kayo ay makapag-comply. Lalong na pag naka-issue na po ng notice of order and finality, at hindi pa rin po nakapag-comply, it is computed on a daily basis po. So you can just imagine 40,000 times number of days. But if you comply, magkano lang po ba ang bayad sa pagtitrain ng safety officer? Hindi naman po umaabot ng 10,000, minsan 5,000, minsan 6,500. Yun po. So mas madaling mag-comply kaysa penalties po. Good morning po, ma'am. Nicholas Morales po from Radyo Sincero, Coronadal. Tanong ko po, paano po natin ma-maintain ang rights of workers at management prerogative? Ano po ang limitasyon nito? Thank you po. Okay. When we talk of rights of the workers and prerogatives of the management, paano ba namin ito pinapalaganap or pinapaalam? As what I've said, nagbibigay po tayo ng labor education. Una, sa ating mga estudyante. Bakit sa mga estudyante? Para po to prepare them when they look for jobs. Kasi binibigay po namin ito sa ating graduating college students. Okay? So that at that very young age, they already know their rights. At saka, mapag-alaman din nila na hindi lang pala karapatan ng manggagawa, meron din po palang prerogatives ang management.
So for example, ano po ba yung prerogative ng management? The right to hire, the right to fire. Siya ang nag-hire, siya rin ang pwedeng magpatanggal sa atin. But of course, sinasabi din namin, meron po itong due process. Patungkol po sa karapatan ng manggagawa, karapatan po nating tumanggap ng tamang sahod, maging safe sa ating pagtatrabaho at marami pa pong iba. Binibigay din po natin ito ng mga learning sessions sa ating private sectors, sa mga company at their plant level po. They can invite us, no, ang ating mga personnel sa DOLE in the different field offices free of charge po. We go to the company, we lecture on rights of the workers, management prerogatives, or we can also call the employers and the workers to a venue like this and provide them with knowledge on the rights of the workers and management prerogatives. Good morning po, ma'am. Naomi Sendad from Asentado Newsliner po. Ang tanong ko po ay, sa dami ng proyekto ng DOLE, sino po ang mga katuwang ninyo sa implementasyon ng mga programang ito? Alright. Salamat po sa tanong, ma'am. Sa dami ng aming programa, sino-sino po yung aming mga partners? Sino-sino po yung aming mga katuwang? Ang dami po nila at una sa lahat, in behalf of our RD, Joel M. Gonzales, nagpapasalamat po kami sa kanila. Ang una, ang ating mga peso managers, kung saan makikita po sa mga local government units, meron po kami mga peso sa mga barangay, hindi lang po sa city, sa munisipyo, sa province, no? Kundi meron na rin po tayong mga peso managers sa ating mga barangay. Nagpapasalamat din po kami sa aming partners ng mga job placement officers. Sila naman po ay matatagpuan sa mga private schools kung saan tumutulong sila sa amin during our job fairs, no, sa SPES, sa employment of GIPs natin, sa hiring po. Of course, ang ating ding partners, ang aming mga attached agencies, no? I hope hindi ko makalimutan pag minention ko po sila, ang RTWPB, ang PRC, ang TESDA po na bumalik na po sa amin. Salamat po sa pagbalik ng TESDA. Ano na nga, RTWPB, TESDA, PRC, NCMB po, ang NLRC, ang OSH, ang ECC, sila po ay aming mga attached agencies na tumutulong po sa amin. And of course, all other government agencies. Kasi po, in the implementation of our programs, hindi po kayang solohin ng DOLE yan. It should be a convergence with other government agencies. PIA, for example, DSWD, DILG, at marami pa pong iba. I also would like to inform you, ma'am, na meron po kaming isang programa, sir, in partnership with DSWD. Ang tawag po doon ay yung Binhi, Lawa at Binhi. Yes, we partner with them. Ang programa po na in-implement po namin ay ang Tupad. Thank you po. Danny Duguelas po ng Philippine Information Agency. ARD, tanong lang po. Like for example po, meron people's organizations, mga community-based organizations. Ano po ang kailangan nilang gawin para magkaroon po ng, say for example, assistance from DOLE para sa kanilang plano na livelihood program? All right. For our organizations, people's organizations, yung mga grupo ng mga kababaihan, farmers, fisher folks, we would like to help them by organizing them. If they are already organized, they can go to our officer to be registered po sa aming hours. Hours ang tawag namin doon. Ang registration fee po, napakamura po. 70 pesos lang. 70 pesos? Opo. Oh. Tutulungan pa namin sila sa mga documentary requirements nila hanggang makapag-register po sa amin. Bakit? Mas maganda po nakapag-register dahil mas ma-access pa po nila ang other government services and assistance. Pag na-register na po sila, they can now avail of our programs like the livelihood, no, na program po namin, sir, and all other programs and projects of the government agencies. But if they are already registered, in the case of a co-op, sir, kung registered na po sila sa CDA, that would be good enough. But they can also avail our programs. Hindi po kailangan na dahil nag-register sa CDA, magpaparegister na naman po sa DOLE, hindi na po. One registration is enough
and they can avail of the services po. Okay po, thank you. Ma'am, speaking of process, balikan ko lang. How about the process of availment ng TUPAD, GIP, and yung SPES? Paano yung process nila? Alright. Pag sinabi pong SPES, bawat LGU po binibigyan po namin, I mean, our different field offices, meron po silang allotment. Okay. Okay. Project funds. Okay. And then, the targets, may targets po, may number. Annual, Then, ma'am? Opo, annually po ito, annually. Then the targets, the allotment, are being brought down to the partner LGUs and private establishment. May pledging po kami, pledging session for SPES. So pag pledging session, ini-invite na po namin yung prospective employers para makita po nila kung ilan po ang kabuuan ng SPES, for example. And then they pledge na kailangan ko po ng 5 or 10. So magpe-pledge. Then titingnan naman po namin yung budget. Yun po ang first step. Kasi 60% kanila. Yes po, oo. And then after that, pag na-approve po namin ang kanilang pledge of commitment, they can now start hiring. Sila po mismo yung mag-hire, hindi na po si DOLE. Okay. For GIP naman po, meron pong kami yung nag-hire ng GIP, distribute it to government agencies, or the government agency will write the DOLE for a request, and then sila yung mag-hire. Po. For TUPAD, ma'am? For TUPAD naman po, meron din po kaming direct admin at saka through different LGUs po. May project po ang isang LGU, for example, Patubig, water system. Yes. Then they submit the proposal to us. Okay. We review, validate them. And then if we have funds, we approve and then ma-avail na po nila. So, ganun yung proseso natin to Yes. avail these different programs and services mula sa Department of Labor and Employment. Ma'am, medyo nauubusan na po tayo ng oras. To wrap things up, ang inyong huling mensahe po or announcements before we end our program today. First of all, in behalf of RD Joel, we would like to express our gratitude to PIA 12 for having this opportunity to inform our public of the different services of the Department of Labor and Employment. And gusto po naming i-announce, although nasabi ko na kanina, meron po tayong public hearing on wage tomorrow, September 18 at Sun City Suites from 1 o'clock in the afternoon to 4 o'clock. Invited po kayo. I also would like to inform our mga manonood, meron pong 5 field offices ang Department of Labor and Employment. Meron po tayo sa General Santos City, in Sarangani Field Office, the Sarangani Field Office in Alabel. We have South Cotabato Field Office here in Coronadal City, the Sultan Kudarat Field Office in Tacurong City, and Cotabato Field Office in Kidapawan City. They are all open for your queries, mga tanong. Huwag lang po puro reklamo. Mas maganda pong nagtanong muna tayo para alam natin kung ano yung mga karapatan natin. Then, meron na po tayong sapat na kaalaman patungkol sa ating mga pagtatrabaho. Okay? And then, we also would like to inform the body regarding Republic Act 11261. Okay. Konting announcement lang po. Sige po. Ito naman po ay tungkol sa ating mga first-time job seekers. Okay? Yung ating first-time job seekers ay meron pong ma-avail na free services sa different agencies po natin. Ano po yun? Kung wala po siyang birth certificate, kailangan niya po ng NBI clearance, police clearance, mga ganung bagay. Yung mga requirements po for free. Okay? But of course, there is a requirement also that they have to be certified by the barangay na first-time job seeker po sila. Okay? So marami pa pong different programs ng department in partnership with different government agencies, sir. Okay, thank you very much. Palakpakan po natin, DOLE 12 Assistant Regional Director Fatima Bataga. Maraming salamat, Department of Labor and Employment, Region 12, at sa ating mga media partners. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa ganito ring oras sa susunod na Martes. Anong departamento na naman kaya ang magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera, hanggang sa susunod na Kapihan sa Bagong Pilipinas.
Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.